Kung lihim mo Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman ang lahat ng aking ginagawa, ang lahat ng aking... Purihin natin ang Panginoon. Damhin natin ang Kanyang presensya ngayong umaga. Sa iyo ay hindi ringin ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Amen. O ang lahat ng ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa iyo, O Panginoon. Ulitin ba natin minsan? Salamat, Panginoon. Pasalamatan natin siya. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. O ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Thank you, Lord. O salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, O Panginoon. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Lord, sa umagang ito. Hallelujah. Meron kaming pagkakataon lumapit sa iyong presensya, Lord God. Lingid sa Lord, sa iyo lahat ang aming ginagawa. Walang bagay na natatago sa iyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, kami nagpapasuri, kami lumalapit sa iyo, Lord. Batin mo ang bawat isip at puso namin. Praise God. Linisin niyo po kami sa umagang ito. Habang tinatawagan ko si Brother Leo muli para pangunahan tayo sa isang panalangin. Praise the Lord. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, muli kami nagpupurit at papasalamat po sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa dakilang biyaya po ninyo sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat sa iyong paggabay. Salamat sa kaligtasan, Lord, na dinako niyo muli ang bawat isa sa lugar na ito. As we remember our brothers and sisters on the way, ay ingatan niyo rin po sila, Panginoon, na sila'y paparito sa lugar na ito, Lord God, para kayo aming papurihan sa Espiritu at katotohanan, Lord, at luwalhatin yung makapangyarihang pangalan ng Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Ama, sa umaga ito, Lord. Dalangin po namin na yung muli pagsama sa bawat isa sa amin para kayo aming maluguran sa aming pananambahan sa umaga ito. At mayalay po namin lubos na kayo magalak sa bawat isa sa amin, Lord. Ano mo ba yung nakikita na hindi ka nais-nais sa bawat puso po namin, Lord?
Ayun po ay yung Thank you, hawiin, Jesus. Panginoon, para kami, Lord God, ay malaya, Panginoon God, na magpuri po sa umaga ito, Panginoon. Ganun din po, Lord, samahan niyo po kami sa aming pag-aawitan sa umaga ito. Ganun din po, so Lord, sa mga mag-aalay po ng patutuo at handog awit para sa inyo, Panginoon. At ganun po, lalong-lalo na sa pagkikinig muli, Panginoon Diyos, ng iyong mga salita, na siyang tanging pagkain ng aming kaluluwa para, Lord God, ay lumago at kami mag-matured, hallelujah, sa pananampalataya, Lord, na yung pinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Langit sa inyo ang iyong lingkod, Panginoon, at palakasin niyo ang kanilang pisikal na pangkatawan para maihayak po nila ang iyong nais na maipaabot sa bawat iyong mga nobya sa umaga ito, Panginoon. Dinadakila ka namin ang masalat-lahat. Salamat sa iyong dakilang biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong banal na dugo na patuloy, Lord, na nakabalot sa bawat isa sa amin, na yung ang token, Lord, na lagi po niyong tinitignan, na lampas-lampas ang iyong paningin sa bawat isa sa amin, Lord, na kahit po kami ay nagkakamali, nakukulang, Panginoon, ay kami, Lord, ay saktal pa rin sa iyong Panginoon. Dinadakila ka namin, Ama, muli binabalik ang lahat ng kwalatin po sa inyo. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Praise the Lord. Amen. Again, let's clap our hands to the Lord. Praise the Lord. As we sing the song, I am blessed, I am blessed. Amen. Amen. Thank you, Lord. I am blessed. Well, I am blessed. Oh, I am blessed. Every day that I live, I am blessed. When I wake up in the morning, oh, I lay my head to rest. I am blessed. I am blessed. Listen pa. Well, I am blessed. I am blessed. Every day that I live, I am blessed. Oh, when I wake up in the morning, my head to rest, I am blessed. I am blessed. Sing it once again. Hallelujah. I'm blessed. Well, I am blessed. I am, amen. Every day that I live, when I wake up in the morning, oh, I lay my head to rest. I am blessed. Oh, I am blessed. Kamayan nga natin ang bawat isa. Say, I am blessed. I am blessed. God bless you. I am blessed. I am blessed. When I wake up in the morning, I lay my head to rest. I am blessed. Oh, I am blessed. When I wake up in the morning, when I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. Amen. Praise the Lord. Amen. Habang tayong lahat ay nakatayo, tayo po ay mag-aaral muna ng salita natin, Panginoon. At muli ko pong tinatawagan natin kapatid, Brother Alfred, to share. Praise the Lord.
So makaupo muna tayo saglit. Praise the Lord. Tunay nga na we are blessed. Hallelujah. Kami ni Pastor Saldi, kahapon pa kami na-blessed dahil dumalo kami ng joint fellowship sa Mangaldan. Talaga nga siksik-liglig at tumapaw na pagpapala doon. Kaya kahapon pa, no? Blessed na kami. Hallelujah. Kaya katunayan lang nun na may fellowship dito sa lupa at may fellowship din nagaganapin sa langit. Amen. Pinapakita lang ng Diyos na lahat na nangyayari dito sa lupa, hallelujah, sa bride, hallelujah, ini-enjoy natin ang fellowship with one another. Di ba? Pagdating dun sa langit, hallelujah, mas dakilang fellowship yung nandoon. Dahil makikita na natin ang ating Panginoon in His corporal body, hallelujah. Kaya nga, habang nandito tayo sa lupa, we always made a preparations, no? Hallelujah. Kaya nga sabi sa Biblia, make your calling and election sure. For these things you shall never fail. Hallelujah. Kaya nga unang hakbang ay importante na sa Diyos. Amen. Kasi kailangan nating siguro sa mga datihan, sa mga elders natin, baka magsilbi na lang itong reminder. Pero doon sa mga bago, no, hallelujah, baka para sa inyo to. Praise the Lord. Kasi ng topic natin noong nakaraan is Tabernacle of God, no? Itinipot larawan natin siya sa soul, body, and spirit, no? Hallelujah. Na dapat magdwell ang Diyos sa puso ng tao. Hallelujah. Same thing doon sa tabernacle, dapat katagpuin natin siya doon sa most holy place. Hallelujah. So ngayon naman, tatalakayin natin ang Tabernacle of God, preparation for fellowship through waters of separation. No? So yun yung ano natin, yun yung magiging paksa natin. Hallelujah. Kasi kailangan tama yung una nating hakbang. No? Hallelujah. Kasi kung nag-umpisa tayo ng tama, matatapos din tayo ng tama. Amen. Parang ano yan, isang tao na nagtayo ng bahay. Hallelujah. Kung naitayo ito sa foundation na matibay, tamang foundation, hallelujah. Dumaan man ng signos, dumaan man ng bagyo, hindi yun masisira. See? Pero kung ang foundation natin is napakababaw, hallelujah. See? Kahit kano man kaganda yung structure, hallelujah. Babaksak at babaksak din yan kapag dumalo yung signos at ang bagyo. Hallelujah. Kaya kailangan, sabi nga, make your calling, no, in election. Siguraduhin na natin. Praise God, no? So, magsilbing reminder lang ito sa atin. Hallelujah. So, sa hindi pagpapakatagal, hallelujah, tayo ay tumayo. Praise God. Basahin natin ng mga ilang scripture. Sabi dito, and the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, this is the ordinance of the law, which the Lord had commanded, saying, speak unto the children of Israel, that they bring thee a red heifer, without spot, wherein is no blemish, and upon which never came yoke. And ye shall give unto her unto Eleazar the priest, that they may bring her forth without the camp, and one shall slay her before his face. And Eleazar the priest shall take of her blood with his finger, and sprinkled of her blood directly before the tabernacle of the congregation 7 times. The one shall burn the heifer in his sight, her skin and her flesh and her blood, with her dung shall he burn. And the priest shall take cedar wood and hyssop and scarlet, and cast it into the midst of the burning of the heifer. So sundan pa natin sa isang scripture, sa Ephesians 5, verse 25 to 27, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and he gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to him, a glorious church, not having a spot or wrinkle or such thing, but it should be holy and without blemish. Tayo po mga kaupo na, mga kapatid. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. So, yung paksa natin, no? Tabernacle of God. No? So, nag-request kasi si Pastor Saldi na i-series ko. Praise the Lord. No? So, nagbigay naman ng inspiration ng ating Panginoon. Hallelujah.
Kung nababasa natin, hallelujah, mayroong 4 na elemento na ginagamit. No? Praise God. So merong red heifer, merong hyssop, merong cedar wood, at merong scarlet. So yan yung tatalakayin natin. Dahil tipot larawan yan, no? may nire-represent yan sa panahon natin. See? Kaya ngayon ang maganda sa mensahe. Hallelujah. See? Nare-rebuild, no? Yung mga dating pag-aaral, no? Dating mga ginagawa, no? ng mga Israelites patungkol sa ating Panginoon. No? Hallelujah. No? So sabi dito, husbands, love your wives. Even as Christ loved the church. Mahal ni Kristo, no? Ang iglesia. Kaya tinitipot larawan yung relasyon niyan sa mag-asawa. Praise God, no? Hallelujah. Na willing siyang ibigay yung kanyang sariling buhay. Hallelujah. So ganun ka-importante. Hallelujah, no? Para saan? That He might sanctify and cleanse. So, lilinisin niya ito. Praise God. Nang alin? Ng kanyang banal na salita. Hallelujah, no? Para saan? That He might represent, no? Nire-representante niya parati ang church. Hallelujah, no? Para tayong mga ambassador dito, tayong nagre-represent kay Kristo. Hallelujah, no? Na walang spot, no? Walang wrinkle, no? Sa madaling salita, wala itong kapingtasan. Hallelujah, walang bahid ng kasalanan, praise God, no? For such thing, it should be bound holy, no? Para maging banal. Hallelujah, no? Tandaan natin na ang Diyos ay banal. Praise God, siya ay malinis. So therefore, ang kanyang katawan, it should be holy also. Hallelujah. So mahirap maging banal kung tao lang ang pag-uusapan. Hallelujah. See? Hindi yan basta intellectual faith lang. Oo, banal ako. Diba? Pero yung gawa natin, hindi dito nagiging kabanalan at hindi ito naging kaaya-aya sa mata ng Diyos. See? Kaya ang tao, no, ang Diyos, no, gumagawa siya parati ng provided way. No? There's always one provided way, which is God's way. No? Hallelujah. Kaya ipinapakita ito back in the Old Testament. See, tinitipot larawan natin ito na kung ano yung ginagawa ng bayan ng Israel. At the Old Testament, it is the same thing spiritually na gagawin din natin. Amen? Kaya nga mahalaga ito. May mga symbolisms kasi itong mga elementong ito, no, bago tayo pumasok ng tabernakulo. So i-picture out lang ninyo, nasa labas pa lang kayo ng tabernakulo. No? Kahit yung iba sa atin ay datihan na, no, magsilbing reminder lang ito. Praise God, no? Hallelujah. Ano yung mga ano na yun? Mga elemento na gagamitin. Praise God, no? So gusto ko lang basahin ito sa sa the waters of separation dito sa paragraph 12. Sabi dito, now I want you to notice, they went up a mixed multitude, and that caused trouble among them as they got up there. But God, in His sovereign mercy, not willing that any should perish, no? Ayaw ng Diyos, no, na ma-perish, ayaw ng Diyos na ma-perish yung bayan ng Israel. No? Praise God. But that all might come to repentance, no? Para magsisi, no? Praise God. Always make a preparation of a way of escape, no? For those who desire to come by the way of escape. Hallelujah, no? Kung gusto nating maligtas, praise God, maka-escape sa kasalanan, hallelujah, gumagawa ang Diyos ng paraan. Hallelujah, hindi pamamaraan ng tao. Praise God. Diba? Tignan niyo si Nebuchadnezzar, diba? Gusto niyang i-approach ng Diyos. Pero praise God, no? Hindi yun yung pamamaraan ng Diyos na gusto niya na i-approach siya. Praise God, no? Nagtayo siya ng Tower of Babel, di ba? Praise God. Ayaw ng Diyos yun. Anong ginawa ng Diyos? Iniba-iba yung lingwahe nila para hindi sila magkaintindihan. Hallelujah. See? Ayaw ng Diyos yun. See? Kung ang Diyos ang gustong lumapit, siya rin ang gagawa ng paraan. Hallelujah. See? Praise God. So ano ba yung mga elemento na gagamitin? No? Unahin natin tong hyssop. No? So yun yung itsura niya. Yan, yung itsura niya, parang lavender. And hyssop, being just a common weed in the great waters of separation, represents common faith. The believer coming must not be some supernatural. Oh, I don't know what. Some kind of a fellow that's so highly educated. He got all know more than Webster does. And he doesn't have to be any great theologian. He just
have us to use common faith, the hyssop. No? So, hindi mo kailangang lumapit sa Diyos na meron parang supernatural. Hallelujah. Nire-require lang ng Diyos, hallelujah, kung ikaw ay gustong lumapit, common faith lang. Ano yung common faith? Naniniwala ka na makasalanan ka, na kailangan mo ng manunubos. See? Kailangan mo ang Panginoong Jesucristo. That's the common faith. Hindi ito supernatural na kailangan may pillar of clouds ka sa ulo na paglalapit ka. See? Hindi siya supernatural, hindi rin siya highly educated, na kailangan marami ka ng alam. Hallelujah. No? Ang nire-require lang ni Lord, no? Paglapit sa Kanya is a common faith. Yung? So, yan yung simbolo ng hyssop. No? So, sundan natin sa scarlet wood. Praise God. Now, the scarlet in the Bible is referred to as sheep wool, no? Dyed in blood. Scarlet, the red meaning our redemption, no? Praise God. So, isa tong tupa, ng balahibo ng tupa, no? Na namatay sa dugo. Yung dugo nun, hallelujah, yun yung isa-sacrifice. Kaya siya nag-scarlet, scarlet means red. No? So, red, hallelujah, sabi nga ng propeta, meaning our redemption. So, ang meaning nito, katubusan natin ito. Hallelujah. Praise God. Na mayroong tupang namatay para sa kasalanan mo, para katubusin. And remember, kung titingnan natin to deeply, ang bride lang ang tinutubos. Kasi bakit? Back before the foundation of the world, nandoon ka na. See? I-redeem ka na lang niya. Hallelujah. See? Dahil nasa sa Kanya ka nun. Kasi tutubusin ka nga eh. Hindi ka pwedeng tubusin kung hindi ka sa Kanya. Amen? Kaya ramdam natin ang pagtubos ng ating Panginoon, ramdam natin yung meaning ng katubusan dahil we are in the part of the back of the mind of God. Amen? Hallelujah. No? So, yun yung scarlet wool. So, pagdating dito sa cedar wood, the cross, cedar wood is a white and got red streaks in it. And it white streaks of the righteousness of the cross, and the red speaks of the blood, and it made it righteous. The cross was a curse, no? Curse pala yun, no? Curse is he that hangeth on a tree, no? Scripture yan eh. The cross was a curse until the blood of Jesus Christ poured it down. Then we embrace it in our hearts. For it is the righteousness of God, it was the red. That's in the cedar wood. That makes white righteous. Cedar wood should be burnt with it, no? Praise God, no? So ang ating Panginoon, ano? Hallelujah. Sabi nga nila, yun yung pinakamaruming katawan. Kung napako sa krus. Kasi sabi nga dito, curse is he, no? Na napako doon sa puno. See? Hallelujah. Bakit? Kasi nandoon na yung kasalanan mo. Hallelujah. Inako na ng kordero yung kasalanan mo. Kaya yung katawan na yun, sobrang rumi nun. Kasi bakit? Nandoon na lahat eh. Diba? Yung the chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Hallelujah. So napakarumi na ng katawan na yun kasi nandoon na lahat ng kasalanan. Inako na ng ating Panginoon. See? Hallelujah. So yun yung meaning ng cedar wood. No? Magiging righteous yun kasi natuluan ng dugo ng ating Panginoon. No? So praise the Lord. No? Tuloy lang natin. Kasi may mga may mga nagre-represent no? So yung last but not the least, the heifer. No? Sabi dito, we want to think now on the 19th chapter of Numbers. God told Moses and Aaron, go take a red heifer. Now, the symbol of red many times is bad, color of danger, but red also means atonement. No? Hallelujah. Go get the red heifer, all red, no? Pag kukuha ka ng red heifer, sabi dito, walang spot, purong pula siya. Amen? So sabi dito, she represented of course Christ. And this heifer never have yoke upon its neck, no? Kapag sinabi natin yoke, yung parang pamatok. Sinasabit yun dito, no? Pag may nagdi-deliver, halimbawa, ginagamit nila yung kalabaw, sinasabit dito, no? Pamatok yun. So, hindi dapat na pamatukan, di nalagyan ng ganun, or hindi siya may ganun. Praise God, no? So, praise God. Sabi dito, if it's ever yoke, no, kung ito na pamatukan, condemn ito. Hallelujah, no? So, hindi dapat ganun. It must not have yoke up with the world. So, hindi ito nakikipamatok sa sanlibutan. That's the way the church is today, no? So, hindi tayo nakikipamatok, hindi tayo
kagaya ng denomination na nakikipamatok sa mga bagay na sanlibutan. See, hindi tayo nagko-compromise. Diba, sa madalit sabi. Hallelujah, no? So sabi rito, the way the church today, Christ, when He came, He never yoked Himself with the world. Hindi siya nakipamatok, no? So tipot larawan to ng ating Panginoon na hindi siya nakipamatok sa sanlibutan, no? Nandirito siya. See? Hallelujah, no? Hallelujah. Sabi dito, He stayed with God and He was not yoked up with the world. The church that worships God today is yoked with Christ under the blood. No? Hallelujah. So madugo ito. Lahat ng mga tinalakay natin may kinalaman sa dugo. Praise the Lord. Hallelujah, no? So, yun yung mga in-offer, no? So, yung red heifer, susunugin yan, kasama ng hyssop, cheddar, tsaka ng scarlet. See? Sama-sama yan, no? Pag naging abo yan, yung abo nun, ilalagay sa malinis na lugar. See? Praise God. Kagaya ng ating Panginoon yan, kailangan ilagay mo siya sa malinis na puso. See? Praise God, no? So, sabi rito, kung may sakit ka naman, praise God, no? Meron ding alay para doon. Diba? Kung meron kang leprosy, kasi at that time, back in the Old Testament, kung meron kang leprosy, makasalanan ka. No? Kumbaga sa itsura pa lang, no, nakita mo may leprosy, may kasalanan ka na kaagad. See, ganun, back in the Old Testament yun. No? So merong alay pala doon. No? So sabi rito, now, I want you to notice quickly, then all this hyssop, cheddar, and so forth has thrown in with the red heifer and was burned. No? Susunugin lahat yun. Made a water of separation. Praise God, no? That when an unclean person that was defiled had to come to go through the waters of separation, which separated them from their uncleanliness, no? And made them holy and enter into fellowship again, no? With the rest of the congregation. Oh, what a beautiful picture. That separation, the waters of separation separated the guilty and made them holy, brought them back into fellowship again. That the blood of Jesus Christ cleanses us from all unrighteousness. Hallelujah, no? So, yun yung magiging waters of separation, no? Napakagandang picture, mga kapatid, no? So, ganun yung pamamaraan ng Israel para makakreate sila ng water of separation. Talagang napakatrabaho nun. No? Pero pag may sakit ka nga, sabi nga dito, yan, usap pa ba? Yan. Praise God. No? Sabi dito, and one dove was killed, and it was put cedar, scarlet, and hyssop. And the hyssop sprinkled the living bird. And it was. The living bird was taken out of the field and turned loose. And when its little wings was fluttered in flying like that, with the blood of its dead mate on it for cleansing, no? Of leprosy, which was a type of sin, no? Tipot larawan yun ng kasalanan. Was a type of church with the blood of the Savior. Then Jesus Christ, who died in your stead, and blood cried, holy unto the Lord. Amen. The blood sprinkled the ground. Holy, holy, and the Lord, a cleansing of leprosy. Hallelujah. So, dalawang ibon yung kailangan. Dalawang kalapati to, no? Sabi nga dito, dove. Praise God. Isang papatayin at isa papalayain. See? So, yung isa, lalagyan nila ng hyssop at saka scarlet, no? Yung dugo, nung namatay, ipapataw dun sa buhay na isa. Tapos papalayain yun. See? Tipot larawan yun na merong namatay, hallelujah, para ka lumaya. Hallelujah, no? So, yun. Pag meron kang leprosy, may sakit ka, ito yung magiging alay mo. Hallelujah, no? Praise God. Para nagiging prescription siya. Praise the Lord, no? Hallelujah. So, tuloy natin, mga kapatid. Hallelujah. So, ano ba yung waters of separation sa panahon natin? Praise God, no? Sabi dito, notice, that represented the waters of separation, represented the Word of God now. No? Salita ng Diyos pala yun, yung waters of separation na yun. Praise God. Wash us by the water, by the Word. Praise God. The Word is the water of separation. Christ was a sacrificial beast and He died. So yung pala yun, yung waters of separation. See? Waters kasi, see yung identity mo.
Praise God. Na hindi ka lang sa bahay. Nanonood. High priest ka online. Di ba? Hindi ganon. Kundi high priest ka, hallelujah, in the order of Jesus Christ. Hallelujah. Kaya ka nandirito ngayon. No? Nagpe-prepare ka. Di ba? Nagpapalinis ka. Amen. Sa biyaya natin, Panginoon. No? Hallelujah. So tuloy natin. So yan. So after nilang magawa yung waters of separation, yung process nun, yung dugo nung pulang guya o nung red heifer, no? Iwiwisik yun, no? Gusto ko lang basahin ito. So, what a picture now, how it speaks of the Lord Jesus. And then when they must take his fingers, yan, and pick up the blood, and make 7 stripes across the door, right in the door of the congregation, that no one could come into the door except recognizing that something died to go before them, no? Kailangan ma-recognize mo, no? Sabi dito, it was a public testimony of Jesus Christ. Oh friend, I want you to see that's so bad. A public testimony, 7 stripes representing the 7 church ages, which by Israel in the 7 church ages were in the last, the Laodicea. And every church age, he was the lamb slain before the foundation of the world. See? So bago ka pumasok doon sa tabernakulo, wiwisikan pa yun. Yung pinto doon. Ng 7 times. See? Ng dugo ng guya o ng red heifer. Hallelujah. No? Kasi kailangan ma-recognize mo na mayroong namatay. See? Kailangan makilala mo kung kaninong dugo yun. See? At bakit kailangan mong gawin yun? Praise God. No? Three reasons. No? Kung i-apply natin sa spiritual natin, kailangan malaman mong makasalanan ka. See? Na kailangan mo ng tagapagligtas, kailangan mo ng dugo. Kasi bakit? Dugo din yung dahilan, kaya ka nahulog. Praise God. Kaya kailangan ma-recognize mo yun. See? Praise God, no? Hallelujah. So, yun yung nagiging problema. No? Kaya minsan, hindi tayo nagbabautismo basta-basta. O sister, magpabautismo ka na. Di ganun. Praise God. Kailangan ma-recognize nila. Amen? That's the first step. No? Kailangan ma-recognize nila na si Kristo ay namatay para sa kanila dahil sila ay makasalanan. See? Lahat tayo pupunta ng impyerno. Totoo yun. Diba? Pero kailangan ka nga nagbigay si Lord ng tamang pamamaraan para ka maligtas. See? Na kailangan ma-recognize mo. See, na yung dugo niya, praise God, ang only way para makapasok ka. See? Hallelujah. Kaya hindi tayo nagbabaptize basta-basta, no? Hallelujah. They have to make a decision. See? Ang pastor nangangaral lang, praise God, yung mga tumatayo sa pulpito, hallelujah, no? Ipapangaral lang nila kung ano yung tama, which is the word of God. No? But it is up to you, no? Nasa sa'yo yun kung tatanggapin mo. See? Kung papasok ka ba ng tabernakulo, praise God, or hindi. Dalawa lang yan. Di ba? Do or die lang yan. Praise God. No? So walang silver lining dyan. Di ba? Praise God. You have to make a decision. Praise God. No? So pag na-recognize mo na ang ating Panginoon, hallelujah, na siyang namatay para sa'yo, na ikaw ay makasalanan, sabi nga sa Biblia, repent and be baptized. Hindi lang baptize. Praise God, diba, nababasa lang ng tubig eh. Praise God, no? Hindi nag-repent. Kasi bakit hindi kasi nila na-recognize yung dugo? Praise God, no? So, hindi ka pa makakapasok ng fellowship noon pag di mo na-recognize, no? So, well, nag-i-invite tayo, di ba? May mga tayo na outsider, mga kamag-anak natin na hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, wini-welcome natin sila. Kasi bakit? Kailangan silang pumunta sa water of separation. See? Kailangan nilang makapakinig. Kailangan nilang maunawaan na kailangan silang magpabautismo. See? And then, in that way, they have to decide. Diba? We cannot decide, no? Para sa kanila. Sabi nga, wag mong hanapan ng dugo ang singkamas. See? Praise God. Hallelujah, no? So, bakit pa hindi nagpapatuloy minsan, no? Diniscuss din ng prophet eh. Kasi masaya tayo, may mensahe, di ba mga kapatid? Basta nililinaw nito kung ano yung ginagawa natin, kung tama ba yung hakbangin natin sa Panginoon, yung una nating hakbang, no? Praise God. Kasi kailangan malaman natin yung unang hakbang, di ba?
para tama na yung mga susunod. See? Magkamali ka man sa gitna, may babalikan ka pa rin. Kasi tama yung foundation mo eh. Sabi nga, bumalik ka doon sa una mong pag-ibig. See? Paano yung unang pag-ibig? Mali. Di mali na rin lahat. Di ba? Praise God, no? So, hallelujah. Bakit ba hindi nagpapatuloy? Yung isang mananampalataya, nadadalo, no? Praise God, no? Na dumadaan din naman sila sa water of separation, nakakapakinig naman sila, no? So, sabi dito ng prophet, get away. Intellectual faith is all right. Okay lang daw intellectual faith. That's as far as the nominal Christian goes. No? So hanggang doon lang kasi yung mga denominational church, intellectual faith lang. No? He hears the word, he believes it, he has a mental conception of it. That's fine. We believe that. But notice, when a man come to the water of separation, nakapakinig siya ng salita, which was the word, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, we believe that. God wants us to believe it. No? Yun ang gusto mangyari ng Diyos, na maniwala ka. That's the part of it. No? Parte lang yun. But that's as far as he gets. No? Hanggang doon lang siya. See, he never gets into the fellowship yonder. No? Hindi pa siya nakakapasok mismo sa fellowship. Hallelujah. Nakasama natin siya physically. No? Spiritual speaking, wala pa siyang fellowship sa atin. No? So bakit ganon? He just come through the water of separation. Nakakapakinig lang siya. Yes, dumadaan siya sa water of separation. And when he comes to that part, he finds a mental conception. Yes, I believe it. No? Sasabihin niyan, oo, naniniwala ako. Think of it of his mind. Mag-iisipan niya yun. Nagdilinger sa utak niya. Raises up his hand. Oh, tatasin kanyang kamay. Oh, tinatanggap ko ang ating Panginoon. Diba? At in 20 days, no? Pagkatapos ng 20 days daw, sabi ng prophet, from there, he's back in the same rut he was in the first place. Bakit kaya? Because it is never went any further than his head. Hallelujah. Nandito lang sa kaisipan niya. See? Hallelujah. Kaya yun nagiging problema. Nagiging storytelling na lang sa kanya yan. See? Oh, naniniwala siya. Nagtataas siya ng kamay. See? Pero kailangan kasi maging realidad ito sa atin. See? Kasi pag nandito lang yan, hindi yan magiging realidad. Hindi yan magmamanifest. Anong gagawin mo? Lalabas ka ulit. Babalik ka ulit. It is kung anong ginagawa mo dati, gagawin mo na naman yun. See? Kasi hindi realidad sa iyo eh. Yun yung nagiging problem, no? So ano ba yung solusyon? Sabi dito ng prophet, tuloy natin. So that's what's the matter with people today. You come to the church, the water of separation, that's all right. Hear the word, that's very good, no? Okay daw yun, sabi ng propeta. You get separated from your sin, but you go out with an intellectual faith. That's the reason you can't believe. That's the reason you go back out of sin the way you do. The reason you can't hold up from one revival to another, no? Tintilakay ng ating pastor yun, last meeting, no? Revival do sa salita ng Diyos. No? Praise God, no? Hallelujah, no? So tuloy natin. If you let that intellectual faith move down your brains into your heart, hallelujah, kailangan bumaba yan sa puso mo. See? Hindi lang may iwan dito yan. See? Pag dito yan, intellectual faith yan. Pero okay yan, sabi ng propeta, walang problema yan kasi dadaan talaga yan. Diba? Lahat na napapakinggan mo, faith cometh by hearing, dadaan yan sa utak mo. See? Pero nawa, wag mag-stuck dito yan. Dapat bumaba yan sa puso mo. Amen. Hallelujah. No? So sabi dito, heart, then it becomes a reality. Hallelujah. Magiging realidad na yun sa iyan pag bumaba sa puso mo. With a new birth. Then it will stay, no? They're anchored forever. So pag nandiyan na sa puso mo, hindi na aalis yan. Kasi pag dito, pwede pang maalis yan. Praise God, no? Hallelujah. Kaya yung iba hindi nagpapatuloy. See? Hindi kasi bumababa dun sa puso nila. Praise God, no? So sabi dito, God sealed you by the Holy Spirit and it settles it forever. So pag may narinig ka, yun nga kasi, di ba, may mga preaching tayo naririnig, hallelujah, minsan tumatatak talaga, hallelujah. See? Bakit? Tinatamaan na yung puso mo eh. Kaya minsan, pag puro sermon yung napapakinggan natin, puro correction, talagang hindi natin makalimutan eh. Kasi bakit? Nangungusap na yung Diyos sa puso mo. Diba? Kung minsan yung mga inspirational, di ba?
Minsan nawawala yan kasi dito lang napupunta. Ang galing ni pastor mag-preach. Praise the Lord. Diba? After 2 weeks, wala na ba preach? Hindi ko alam eh. Basta maganda. Hindi kasi bumaba sa puso. See? Pero pag bumaba sa puso yan, sabi nga, magiging anchor dyan. Aangkla na yun sa puso mo, hindi na mawawala yan. See? Yan ang gusto mangyari ng Diyos. Hallelujah. Na hindi lang mag-stay dito. Bumaba dito yan. No? With a new birth. No? So dadaan tayo sa new birth. Ano ba yung new birth? New birth is a process. See? So, pag sinabi naman natin born again, experience yun. See? Kaya kailangan ma-experience mo yung new birth. Praise God, no? Hallelujah. Mahirap kasi pag walang manifestation, no? So dito, dinidiscuss lang natin yan para maiposisyon tayo. See? Kasi bakit ba? Sabi nga, teaching will put you into position. Ipoposisyon ka niyan. Diba? While preaching will convict you. Magdadaling ka yan sa conviction. That's the time you have to decide, ini-encourage ka na mag-decide, hallelujah. See? But without teaching, hallelujah, saan ka ipoposisyon? See? Praise God. Hallelujah. Oo, agila ka, walang problema. Diba? Lumilipad ka kung san-san. But without the dove anointing, diba? Minsan nagiging nagiging legalista. Bagwis ng bagwis, sa kapwa niya agila eh. Diba? Pero kung may dove anointing, hindi man ito sinintaas ng lipad ng ginagawa ng agila, but he has to follow the dove. He has to humble himself. See? Kaya nga sa panahon natin ngayon, we have 2 anointings. Double portion ang ibinigay sa atin. We have the eagle anointing and we have the dove anointing, which is the Holy Spirit. Amen. So yun yung dapat nating matanggap. No? So praise God. No? Kailangan buwaba sa puso natin para maging realidad at dadaan tayo sa new birth. No? Remember, no? Nasa labas pa lang tayo. Kaya nga sabi ni Pastor, series mo Brad, mag-uumpisa ngayon tayo sa labas. Papasok. So next time, nandoon na tayo sa loob. Praise God. No? So for the meantime, kailangan lang natin yung tamang foundation. See? Kasi kung mali yung foundation natin, wala lahat. Kahit gano'n pa kaganda yung gitna mo. See? Kahit napaka-pleasant pa niyan. Hallelujah. Diba? Ano ba yung umpisa mo? Diba? Praise God. No? Hallelujah. Paano ka ba nag-umpisa? Edad ba ang rason? Matanda na ako sa mensahe. Mature na ako. Diba? Look at Moses. Ilang taon siya tumanggap? 80 years old. Praise the Lord. Diba? Katunayan ba na marami ka nang alam? Look at Paul. 7 years old pa lang. Nandoon na sa templo yun. See? Hanggang 30, nandoon na sa templo yun. Sino yung nangangaral sa kanya? Si Gamaliel. Pinakamatalinong high priest at that time. Sino yung nagturo sa kanya? And yet, nung nakasalubong niyang Panginoon sa daan ng Damascus, sino ka ba Panginoon? Praise God. Ang tagal mo nag-aaral, di mo kilala ang Diyos. Praise God. Kaya hindi yun nasukatan, di ba? Dapat we have the proper foundation, no? Regarding sa mga bagay niyan, no? Sukatan ba na kinakausap pa ng Diyos? Look at Cain. Kinausap ng Diyos yun. Si Pat serpent seed, di ba? Praise God, no? Si Balaam, katunayan ba na meron kang gifts? Hindi rin eh. Di ba? Praise God. Hindi rin eh. Kasi ano ginawa niya, di ba? Gusto niyang i-curse ang Israel. Di ba? Sa kabila ng kinausap siya ng Diyos. So hindi yun yung mga rason, no? Kaya importante muna natin tanggapin ng ating Panginoon. Makita natin yung perfect sacrifice. See, ma-recognize natin yung perfect sacrifice. See? Hallelujah. Yun yung magiging foundation natin. Di ba? He is the rock of our salvation, ng ating Panginoong Yesus. So yun na dapat doon tayo nakatayo. Praise God, no? Hallelujah. Sana ba ako? Yun na pala, no? So kung bumaba na to sa puso mo, hallelujah, anong gagawin mo ngayon? You have to apply. You have to apply the blood, no? Sabi dito, now, the water of separation separates you from sin. If you are weary, apply the water of the word. And if you are sick, apply the water of the word. For it separates us from sickness, it separates us from sin, it separates us from weary, it separates us from every attribute that sin produce. Hallelujah. Kaya kung mabisyo ka, tatanggalin yan. Attributes of sin yan eh. See? Kaya every time, no, nakakapakinig tayo at bumaba sa puso natin, hallelujah, we have to apply it. See? Kaya nga ang Kristiyano, sabi nga, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? Amen. Hallelujah.
See? Kaya lang naman nagiging malungkot. Hallelujah. Kasi nga buhay natin ito eh. Buhay ng Kristiyano, ibig sabihin buhay mo ito. No? So, praise God. Kung nagiging dalawa, ibig sabihin namamangka ka sa dalawang ilog, kaya nagiging malungkot. See? You cannot serve two masters at the same time. See? Kaya kailangan you have to make a decision, especially dito sa mga bago. Kung may bago man. See? You have to make a decision. Ilagay nyo sa puso ninyo, yung napapakinggan ninyo. Hallelujah. No? Kasi hindi, sabi nga ng ating Panginoon, ilalagay kong kautusan sa kanila at puso't isipan. Si Lord ang maglalagay. Kaya pagdating ng time na kinakausap na kayo ng Panginoon, hallelujah, you have to decide. Hallelujah. No? Huwag tayong maging sympathizer lamang. Hallelujah. Na makukontento tayo sa labas lang ng tabernakulo. Praise God. God calls us to worship. Amen? Tinawag tayo ng Panginoon, no, to worship and to fellowship with Him. Kaya gumagawa siya ng paraan para makapasok ka. Praise God, no? But that is the only provided way. Wala nang iba. Hallelujah. But through the blood of Jesus Christ. Amen? Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. No? Introduction lang ho ito. Praise God. Sa susunod, tatalakayin natin, papasok na tayo sa loob ng tabernakulo. No? So, tayo tumayo, tayo umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Awitin natin nagsasabing the goodness of God. Hallelujah. Bago ko ipasa sa ating MC. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Awitan natin siya at papurian. Dahil na-reveal sa atin kung ano dapat yung ating foundation. Hallelujah. Dahil yun na napaka-importante yung unang hakbang natin sa ating Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived of the goodness of God. Hallelujah, let's worship Him. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. It's running out, hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything.
running after, is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Paminsan pa all my life, hallelujah. Father, bless. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, 'cause I will sing of the goodness of God. Yes, God. Is I will sing of the goodness of God. Amen. Pwede ba natin palakpakan natin Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Glory to His name. Purihin ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Patuloy natin siyang purihin, sambahin ng mga kapatid. Amen. We're looking ahead. Putin natin itong mga kapatid to that glorious city. Amen. Thank you, Lord, sa binigay niya na matibay na foundation sa bawat sa atin ngayon, mga kapatid, upang makayanan natin, amen, ang lakbayin dito sa lupang ito, mga kapatid. Satan's Eden. Amen. But we're looking ahead to that promised land of God para sa atin. Amen. Let's worship Him. Looking ahead to that glorious city. Yes, I'll shake the hands of those who've gone before me. Hallelujah. I can still feel this tender hand that's carrying me, will lead me home. Yes, Lord. So, Lord, I'm looking ahead. Leave the world of insanity. We're surrounded by the dead. They are all asleep, but are on the race to sin. Think God will quicken and awaken. Now the Master's here, the sun is risen. It's no longer, oh, He's no longer the hidden Messiah. Amen. But He has appeared to the promise of the second coming. I'm looking ahead. Yes, hallelujah. We're looking ahead. Amen. For that glorious city. That glorious city. Amen. Will shake the hands of those who gone before me. Hallelujah. I can still feel this tender hand that's carrying me. Will lead me home. Yes, Lord. So, Lord, I'm looking ahead. So many among us. Many among us are hurting.
wandered in the battle. They wandered in the battle. Lord, they are dying. Brothers, take each other's hand. Sisters, do the same thing too. Lift each other and pray. Amen. In prayer we will make it through. There's no longer destroying the sun. Amen. I've got Another one waiting for me. So Lord, fill my soul with the Holy Ghost. Dance and make me whole. We're looking ahead. Oh yes, God, for that glorious city. Amen. Where the shake the hands of those who gone before me. I can still feel this tender hand that's carrying me, will lead me. Oh yes, God. So Lord, I'm looking ahead. We're looking ahead. Oh hallelujah. I'm looking ahead. Let's worship Him. To that Lord you see me. Will shake the hands of those gone on before me. Hallelujah. I can still feel this tender hand that's carrying me, will lead me home. So Lord, I'm looking ahead. For the last time, we're looking ahead. I'm looking ahead to that glorious city. Yes, Lord God. Oh, we worship You. We're to shake the hands of those who gone before me. I can still feel this tender hand that's carrying me, will lead me home. Amen. So Lord, I'm looking ahead. Will lead me home. Will lead me home. So Lord, I'm looking ahead. Amen. Oh yes, God, will lead me home. So Lord, we're looking ahead. Oh, let's continue worshiping the Lord. This is the greatest love story. Amen. Sing the song. I left the barren land, searching for rest, stumbling around in mission. Oh, the bitterness and distress. But then I meet the kinsman redeemer, who's called the mighty one. He took his own one back from the field and brought me to His house. He said, fear not, my child. Amen. For you are part of me, and I'll not rest till you are at my side. Worship Him. Oh, and I will do all that you ask of me. You're jewel in my virtuous woman. Yes, you are my bride. When I look back and see, when I look back and see how much grace and love You showed me, Lord, it brings me to my knees, that You could even think about me. Still You
Jehovah Jireh. Still is breaking. Amen. With the faith and stand your word. Hallelujah. Know your word, because you're more than able. We said, oh, fear not, my child. Hallelujah. Though you are far, still you are at my side. Oh, yes, God, and I will do all that you and ask of me. Your jewelry man, virtuous woman, yes, you are my bride. So Lord, I'm casting all my cares. Hallelujah. So Lord, I'm casting all my cares on you. Oh yes, God, I know you love me. I know you love me. Oh, redemption by blood. Hallelujah. Redemption by blood. Amen. That's the greatest love story. That's the greatest love story. Hallelujah. Oh, full restoration. Full redemption. That's what 7 angels in the cloud testify. My Redeemer's, oh, no longer dead. He's risen. Amen. And He's coming back for you and me. Back for you and me. And Lord, I'm casting all my cares. Hallelujah. And Lord, I'm casting all my cares on you. Yes, God. I know you love me, Lord. I know you love me. Thank you, God. I know Amen. you Redemption by blood. Redemption by blood. Amen. That's the greatest. No, that's the greatest love story. Full restoration. Full restoration. Yes, full redemption. That's what 7 angels in the cloud testified. Oh, my Redeemer's no longer dead. He's risen. Amen. And He's coming back for you and me. My Redeemer's no longer dead. He's risen. Hallelujah. And He's coming back for you and me. My Redeemer's no longer dead. Hallelujah. My Redeemer's no longer dead. He's risen. Hallelujah. And He's coming back for you and me. Amen. Thank you, Lord. He's risen. Hallelujah. Praise God. That's the greatest love story that we're them. We are redeemed. Amen. By His blood. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Tayo patuloy na umawit sa ating Panginoon, mga kapatid. Awitin natin 7 names. Amen. Praise God. 7 compound redemption name. Lord, I want to take this time just to praise your holy name. 'Cause you've been so good to me. From the rising sun, so from the rising of the sun to the going down of this age. Jehovah Shammah, the Lord is present. Jehovah Rea,
the Lord our shepherd. Jehovah Tsidkenu, the Lord of righteousness. Jehovah Shalom, the Lord our peace. Amen. Jehovah Jireh, He provided all our needs. Amen. Yes, you are the great that I am, and that I am. That God in Him is to come. Because you are a prophet, you are the prophet, priest, and king. Because you are the eagle, lamb, and lion. O Son of Man, O Son of God, O Son of David. This is Jehovah Nissi, Nissi, the Lord our banner. Jehovah Rapha, the Lord our healer. Jehovah Shalom, the Lord our peace. Jehovah Shammah, the Lord is present. Jehovah Rea, the Lord our shepherd. Amen. Jehovah Tsidkenu, the Lord of righteousness. Jehovah Shalom, the Lord our peace. Jehovah Jireh, He provided the Lord. Yes, you are the rose of Sharon. You're the lily of the valley. So you're the bright and morning star. Amen. That's how you are. We are the mighty conqueror. The mighty conqueror. That's been unconquered by traditions. The Lord God Jehovah is His name. Oh, amen. Jehovah Nissi, the Lord our banner. Jehovah Rapha, the Lord our healer. Tayo magkamayan sa bawat sa mga kapatid. Say God bless you to brothers and sisters. Amen. Jehovah Shammah, the Lord is present. Jehovah Rea, the Lord our shepherd. Jehovah Tsidkenu, the Lord of righteousness. Jehovah Shalom, the Lord our peace. Jehovah Jireh, He provided the Lord. Jehovah Nissi, the Lord our banner. Amen. Jehovah Rapha, the Lord our healer. Jehovah Shalom, the Lord our peace. Jehovah Shammah, the Lord is present. Jehovah Rea, the Lord our shepherd. Amen. Jehovah Tsidkenu, the Lord of righteousness. Jehovah Shalom, the Lord our peace. With Jehovah Jireh, Jireh, He provided all. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, He provided all our needs. Jehovah Jireh, He provided all our needs. Amen. He will provide everything. Amen. Our Lord God Almighty, King of Kings, Lord of Lords. Amen. Praise the Lord. Tayo po yung makakaupo na po mga kapatid. Amen. At purihin ng Panginoon. Ako po yung natutuwa mga kapatid na muli kayo makasama sa gawa ng Panginoon ngayong umaga. Amen. At nandirito rin mga kapatid natin sa may mungkada. Ayan. Siguro mga kapatid, magtatawag na lang po ako ng mga awit sa mga naka-schedule. Amen. Or testimony para sa ating Panginoon. Praise the Lord. At may oras pa tayo mga kapatid. Amen. Samantalayin na natin mga kapatid na pagkakataon na narito po si Brother Eli. Ayan. Sakto yung schedule nila. Brad, baka may konting testimony or awit sa ating Panginoon na i-prepare. Praise the Lord. Palakpan natin Panginoon mga kapatid. Ayan. Kasama si Sister. Purihin natin Panginoon mga kapatid sa umagang ito. Ako'y nagagalak muli na kayo'y makasama ko sa paglilingkod, pagpupuri sa ating Panginoon.
pwede ba akong samahan natin mga kapatid? Wala po ba? Kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, naging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Tulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, tapat
aking hanggan.